Ako po, ito maganda rin to, mga bossing, itong itong balitang ito ng SMNI. Oh, kaibigan ko to eh. Oo. So, sabi nga nila, ilang kilalang personalidad na mataan sa National Rally for Peace. Naku, eto na. Sino-sino kaya? Sino-sino kayang mga personalities etong nakita? Ito kayang mga personalities na to ay pro-government or anti-corruption. O kasi hindi naman tayo anti-government eh. Ako, I do not consider myself as an anti-government na vlogger. I'd say na anti-corruption ako. Oo. Diyos ko naman, koki-koki pa rin, Dante Isidro. Putang ina ninyo ha. Nararamdaman niyo yung banat ko ha. Nagsisipunta kayo dito ha. Nararamdaman ninyo. Bilang na ang araw mo. Gago. Bilang na talaga araw ko, Dante Isidro. Bilang na talaga ang araw ko. Putang ina, ilang araw na lang, birthday ko na. Baka gusto mo, imbitahin pa kita, pakainin kita ng magmumug ka ng ipin. Hindi ako anti-government kasi gusto ko lang talaga ng maayos, malinis na gobyerno. Kasi ako, naniniwala ako na si Bongbong Marcos nanalo. Pinoto kasi yan ng tao. Mantakin mo, 31 million ang bumoto sa kanya kahit sinasabi na dinaya. Pero nanalo siya dahil sa eleksyon, dahil sa demokrasya. And I respect the democracy. Ang problema kasi, ang daming kabulastugan nangyayari sa bayan natin. Binudol niya tao at ang daming katarantaduhan nangyayari. So, ang ginagawa namin mga banateros, ginigising namin siya at pinipigilan namin yung mga gumagawa ng kabulastugan sa gobyerno at mga plano pang gumawa ng kabulastugan sa gobyerno para hindi na nila ituloy at para ayusin nila yung kanilang panunungkulan and somewhat mairaos itong ating pamahalaan, itong kanilang panunungkulan hanggang 2028 nang maalwan naman ang buhay ng lahat, hindi yung sila lang ang yumayaman. Yun ang gusto natin. Yun ang gusto natin mga bossing, na sana magising sa katotohanan. Ito si Bongbong Marcos, alisin na yung pinsan niya dyan na magnanakaw. Di umano, at yung mga aliporis niya na mga magnanakaw din, di umano, alisin niya na at magtrabaho na siya para sa Pilipinas, hindi yung pa-vlog-vlog siya. Hindi naman tayo nagpunta dyan para patalsikin siya sa pwesto. Maaring yung mga previews na mga rallies na mga nakita natin, may mga merong mga gusto siyang tanggalin, gusto siyang pag-resignin. Freedom of expression yun. Freedom nila yon para i-wish. Oo. Freedom nila yon para i-wish mga bossing na itong si Bongbong Marcos sana mag-step down na lang dahil hindi na sila masaya. Kanya-kanya naman yan. Pero ako personally, mas gusto ko na matapos si Bongbong Marcos kasi ayaw ko na nakakaugalian ng mga Pilipino na boto ng tanga. Tapos pag sumablay, people power. Ayaw ko nun. Pero kapag kailangan na talaga ng people power, okay ako sa people power. Pero as much as possible, mas gusto ko na ang presidente natin magtrabaho ng maayos, ayusin niya yung buhay niya, para tugunan yung mga pangangailangan natin. Mas okay sa akin yun. So, you may not agree with me. Maybe, kayo gusto nyo siyang mamatay, bangungutin, ma-overdose, kung anuman, matapilok, tapos madapa sa pako, ganun. May dala siyang kutsilyo, madulas siya, masaksak niya yung sarili niya. Nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyo. Kasi karapatan naman natin kung ano yung gusto nating isipin. Basta wag lang nating gawin. Diba? Pero para sa akin, mas okay sa akin na matapos niya ito, tapos ayusin niya yung mga ipinangako niya, tuparin niya. Yung mga sinasabi niya maganda ekonomiya, yung mga sinasabi niyang mura bilihin, yung mga sinasabi niyang mababa ang krimen, magkatotoo. Yun lang ang problema. Ang problema lang natin, Michelle Mangarin, kung papaano siya magigising sa katotohanan kung hindi naman siya natutulog.
Sabi ni Gabe Lacuna, tawagin mo si Dado at pagsasamahin ko kayo sa kabaong. O tapos, anong gagawin natin, Gabe Lacuna? Tangina naman to mga to. Yan lang ang bala nyo. Yan lang ang dala-dala nyo rito. Gago, alam mo ba yung death threat? Almusal ko yan. Tangina ninyo, Gabe Lacuna, gago, baka sampal ka lang dyan sa bahay nyo, baka tagahugas ka lang ng pinggan dyan, ha? Gusto mo na kaming patayin ni Dado, baka mamaya niyan, Gabe Lacuna, baka putang ina, sinasampal-sampal ka lang sa eskwelahan nyo dati, ha? Tukmol din, eh. Tangina, saan ka makakita ng papatay ina-announce pa sa social media? Gago, wala akong kilalang kriminal na ganun. O di ba? Hanggat wala kayong hanggat wala kayong nilalagay na magandang nagawa ni BBM, sisipain ko kayo dito. Sabi ni Eric, pag wala ng argumento, papatay na lang. Gago nun, baka nga hindi pa nakakahawak ng baril yan, eh. Gusto mong patayin si Dado. Tarantado, hindi mo nga alam kung saan nakatira yun, eh. So yun ang ano natin. Yun ang lagi natin sinasabi na as much as possible ako, yun yung gusto ko. Pero kung hindi naman talaga nakikinig, kung wala talagang pag-asa at pahihirapan ng bayan sa mga susunod na mga taon, dapat talaga matanggal ng hayop na yan. Dapat na talaga ng divine intervention dyan. Dapat talaga tapikin na ni kamatayan yan para matapos ng paghihirap ng bayan. Di ba? Sabi nga ni Virginia, kaya hindi yung mayaman ng Pilipinas. Hindi, totoo yan kasi ayaw natin na ang Pilipino tanga bumoto tapos pag hindi gusto, impeachment, rally. Tapos susunod, boboto ulit ng tanga, tapos hindi na naman gusto, rally na naman. Kaya hindi na tayo umunlad kasi putangin na yan, lahat na lang na nagiging presidente, meron tayong reklamo. Minsan kahit wala naman dapat ikareklamo, nagre-reklamo pa rin tayo. Di ba? Walang due naman talaga, oh. Oy, pasok mga bashers, pasok mga suki. Makinig lang kayo, maganda yan, nakikinig kayo, bababuyin ko si Bongbong dito, eh. Hoy Bongbong, lalo kitang bababuyin. Ang dami mo pa nang binabayaran na mga troll, oh. Ang dami mong troll dahil sa pera ng bayan. Kaya putang ina, pasensya ka na. Sa dami mo ng troll, para naman meron silang silbi, di ba? Kaya gugulpihin kita rito sa channel ko. Kaya ayun mga bossing. So, ewan ko, bahala na siya. Bahala na ang mga Pilipino pag gaganyan. Kaya nga ako, ang ina-advocate ko, matuto tayo na bumoto ng tama para hindi tayo rally ng rally. Para hindi tayo absent ng absent para rumali, para hindi nasasayang ang oras natin sa social media, kakabash sa mga taga-gobyerno. Bumoto tayo ng tama para makafocus tayo sa araw-araw nating gawain, mapaunlad ang mga sarili natin. Ito namang mga ibinoto natin ng tama, magtrabaho para paunlarin din ang bayan natin. Diba? Ganun dapat. Kaya ganun dapat. Kaya makinig lang kayo dito, mga tukmol na mga bobo supporters. Mga gunggong Marcos supporters. Punta lang kayo dito. Oy, welcome mga boshers. Tanginan nyo, ha. Kita nyo naman dito sa channel ko, wini-welcome pa kayo ng kayamanan ni Virginia Pruya. Mga tulonggis na mga bashers, welcome dito sa channel natin. Gusto ko, bago kayo matulog, yung boses ko ang maririnig ninyo para mapanaginipan nyo ako, mga putang ina nyo. So ito, tingnan naman natin kung sinong mga personalidad ang nagpakita dito sa rally na ito na in support
sa mga pinagsasabi nito ni Bongbong Marcos at malalaman natin kung uusad pa ba sa dami ng pinakitang miyembro ng INC kanina, uusad pa ba yung impeachment na pinaplano nila? Mga ilang mga personalidad na namataan kanina habang ginagawa ang peace rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at ang ilan nga sa kanila ay mga senatorial aspirant. Hindi mahulugan ng karayom ang Quirino Grandstand sa sobrang dami ng tao na dumalo sa ginawang nationwide rally for peace and reconciliation na pinangunahan ng religious group na Iglesia ni Cristo o INC. Ang nasabing rally ay ginawa rin sa iba't ibang rehiyon dito sa Pilipinas na dinaluhan ng mga miyembro ng nabanggit. Napansin nyo, ang lilinis, ang aalwalas, walang nanlilimahid, walang mga nakayapak, walang naninigarilyo, walang nagtatapon ng mga inumin sa kalsada, walang santo na iniikot. Pero nakita mo, ang dami-dami. Pero nakita mo nakita nyo. Virginia Puruya, kailan ang birthday mo? Naku po, January 30. January 30, Ma'am Virginia, birthday ko. Oo, alam ko naman, regaluhan mo ko. Malapit na birthday ko, di ba? Kaya nga namimigay tayo ng ng ayuda gabi-gabi hanggang birthday natin. O saan ka pa, di ba? O so ayan nga, nakikita nyo naman, ang lilinis. Walang buhat-buhat na santo, hindi mga nakayapak, hindi nagiinom, hindi naninigarilyo. Yan ang may mga karapatan na manawagan sa sambayan ng Pilipinas, sa mga nasa gobyerno, ng pagkakaisa. Ay, grabe si Ma'am Virginia. Mukhang paghahandaan yung yung karawang ko. Magto-27 na kasi ko, Ma'am Virginia. Oo, naku po. Sabi ni Mac 10, January 29 ako, happy birthday sa atin. Happy birthday sa atin, shout out dyan sa Kuwait, si Quit. So tingnan nyo naman, di ba? Ang linis-linis. Ikumpara nyo naman sa naganap nung nakaraan na translasyon. Dito, sabi ko nga sa inyo nakakahiya. Ako, Katoliko ko Nakakahiya ang mga Katoliko dahil nananawagan sila ng ang kanilang mga buhay, mga problema, kasakitan ay mga kanilang mga kalungkutan ay maibsan dahil sa kanilang pamamanata kay Nazareno. Tapos iniwan naman nila na nanlilimahid lahat ng dinaanan nila. O tingnan mo itong mga to, napakarami nila. Natutulog din sila sa daan kanina. Naglatag sila, tutulog sila. Pero ang lilinis nila. Walang mga nakayapak, walang nagyuyosi, walang nagiinom, walang nagtatapon. May mga dala silang mga plastic na lagayan ng basura nila. Mantakin mo 2 oras lang yung kanilang peace rally. Tapos kagabi pa, meron na silang mga delegates dyan na natutulog, dyan na nagpipiknik. Hanggang kaninang umaga, uminit ang tanghali, hindi sila umalis, nagpahinga lang sila. Walang kabasu-basura. Oo, kaya naman talaga sabi ko, ibang klase talaga itong iglesia at somewhat yung aking respeto ay nakuha din nila. Katulad noong respeto na nakuha na ibinibigay natin sa KOJC. Bilib na bilib kasi tayo sa mga taong may disiplina. Tingnan nyo naman yan, Na grupo, layo na naturang peace rally na maipabot sa kasalukuyang administrasyon ang Tingnan niyo yung mga placard. Bayan ang asikasuin, hindi sariling mithiin. Magkaisa, wag mang-isa. Pagkakaisa, hindi pamumulitika. Ayan ano pa yung mga dyan. Tingnan niyo ang aayos ng kanilang panawagan. Para ito sa mga nasa gobyerno na puro pansariling interes. Ikaw yun, Bongbong. Ikaw yun, Lisa Marcos. Ikaw yun, Bersamin. Ikaw yun,
Lagdameyo. Oo, ikaw yun, senador. Ikaw yun, congressman. Lalo ka na Tambaluslos tsaka Zaldigo. Kayo yun. O itong panawagan na to para sa inyong mga kawatan. Oo, kaya itigil nyo na yan dahil itong dami na to, peaceful pa sila. E paano pag ang susunod na rally nila, hindi na masyadong peaceful? Not too peaceful rally. Paano na? Malaking gulo yan. Hindi nyo kayang i-contain yan. Maniwala kayo. Magpadalaman kayo ng lahat ng pulis. Sa buong krami, palabasin nyo man, hindi nyo kayang umabot ng 1 milyon, 2 milyon mahigit. O kaya bago pa man tayo makarating doon, bago pa man itong peaceful rally na ito ay maging not too peaceful and hindi na talaga peaceful, ayusin nyo na yung buhay nyo. Yan si Castro, tanggalin nyo na sa Congress yan. Yung mga makabayad black, dapat putay na hindi na binibigyan ng mga pondo at mga proyekto yan. Tapos yung mga kontraktor na mga congressman, dapat ini-expose na natin yan. Yung inyong mga yung inyong mga COA reports, dapat isa publiko yan. Or else, naku po, delikado tong numero na to. Nilang panawagan na tigilan ng mga politiko ang mga sariling interes at magkaisa na solusyonan ang pangunahing issue ng bayan. Maliban sa mga miyembro ng INC, present din sa rally ang ilang mga kilalang personalidad. Para kay senatorial aspirant Jimmy Bondoc, kaya maraming Pilipino yan ay, boboto natin yan, si Jimmy Bondoc. Nakita natin yan kanina. Idol natin yan, ang pogi-pogi. Lumalabas at isinisigaw ang kanilang mga hinaing. Ito'y dahil sawa na anya ang mga ito sa ginagawang paglapastangan sa konstitusyon. Ayun, mapaparinig natin sa Kongreso at sa lahat ng antas ng pamahalaan na pagod na tayo dun sa mga blatant violations of our own Constitution. Blatant violations of our own constitutions. Ano yan? Unang-una sa lahat, freedom of expression. O itong INC, nagkaroon sila ng freedom to express, freedom to assemble, and freedom to protest. Congratulations sa inyo. Bilib na bilib ako sa inyo. Takot na takot sa inyo ang mga pulis, takot na takot sa inyong administrasyon, takot na takot sa inyo ang Kongreso. Kasi noong KOJC ang nag-demonstrate nung kanilang nag-practice ng kanilang freedom of speech, freedom of expression, freedom to organize itong mga ganitong klase ng mga pagtitipon, and freedom to protest, anong ginawa sa kanila ng mga pulis? Dinurog sila. Inokupa sila. Paglabag sa batas na ang isang pulis, pag nag-serve ng warrant, mag-stay doon sa lugar kung saan niya siniserve yung warrant, unlimited. So nakakainggit talaga mga bossing dahil nakapagpahayag ang Iglesia ni Cristo ng maalwan nang hindi sila hinaharas. Swerte talaga nila mga bossing. Samantalang ang INC, ang SMNI. Ang SMNI, imagine the former president, meron siyang platform, meron siyang show diyan. At yung show niya, silipin, magbigay ng suggestion kung ano yung mga pwedeng mai-advise niya sa gobyerno patungkol sa mga pressing issues ng bayan natin. Nagbibigay siya ng kanyang opinyon. Kalayaan niya yun bilang isang pribadong tao na dati pang presidente. 'Di ba? Anong ginawa nila? Gikan sa masa para sa masa, una sinuspend, tapos ngayon yung laban kasama ang bayan, tumulong yan para maubos ang insurhensya sa Pilipinas, i-expose yung scam ng mga party list para papaano mag-recruit ng mga kabataan para lumaban sa bayan. For how many years ginagawa nila yan? Ngayon, ang ginawa ng Congress, nagmalabis sa kapangyarihan. Yung franchise na meron, mantakin mo, it's an entitlement. May franchise ang SMNI, ni-revoke nila. Ni-revoke nila dahil lang sa pagtatanong sa kanila.
nabuksan ninyo yung inyong mga book of accounts. Di ba? O ganun lang yan. Sabi nito, kamusta naman? Ano ang napala ng mga DDS? Malaki. Russell de la Cruz, bobo ka ba? Malaki ang napala namin. Wala na si Zaldico. Nagkagulong Congress. At ngayon, sumisinghot na yung idol mong si Gongbong Marcos. Sumisinghot na ngayon yun, Russell de la Cruz. Malay mo, huling singhot niya na yan. O di may napala kami. Di ba Russell de la Cruz, unang-una sa lahat, kung hindi kayo kabado, ba't nandito kayo ngayon? Bakit nanonood kayo ngayon? Kahit naman, paano wala pa 10? Nakita mo ba kung gaano kami karami kanina? 2 milyong kami kanina. Hello? So anong ibig mo sabihin, Rasik? Putang ina, ganito katanga ang mga sabi ko nga sa'yo. Nood na nood kasi ito sa mga bobong vlogger ni Marcos eh. Sabi ni Rasik de la Cruz, 10 lang daw yung mga rally ng DDS. Anong tawag mo sa rally na to? Ha? Anong tawag mo dito sa rally na to? Rally to ng Rally to ng mga Marcos, gano'n. Eh, ba't wala sila? O, bakit ni isang Marcos wala tayong nakita rito? Ni isa sa administrasyon wala rito, rally nyo pala to. O, so kaninong rally ngayon to? Tangang putang ina. Sabi ni Maximo, si Zaldico lang, my goodness, tanga. Bobo, napakalaking nun, development nun. Mantakin mo ha. Napaka makapangyarihan daw niya ni Zaldico. Para matanggal siya sa posisyon at isakripisyo siya ni Tambaluslos para lang meron siyang maipresenta sa mga taga-iglesia ni Cristo. Tangina, mag-aaway-away yan, tingnan mo. Mag-aaway-away na yan. Mantakin mo, kakampi mo, ginawa mo sakripisyo. Tapos sinabi pa nung anak ng presidente, tinanggal. Tapos sinabi nung Tapos sinabi ni Zaldico, hindi ako tinanggal ako nag-resign. Tangina niya, away-away yan, tinan nyo. Away-away yan. Tinan nyo sabi niya, 2 million na INC lang ang umaten sa rally. Sabihin na natin lahat yon para kay Sara. Yun na lang 118 million na hindi umattend ang pro-government at PBBM. Talaga ba? Talaga ba? Eh bakit nung nagkaroon kayo ng rally dyan sa may nagkaroon kayo ng rally dyan sa may People Power Monument? May pondo pa yun. Tanginan nyo, wala kayong 20. Pinagsasasabi mo. Stoy, ate, ito na lang tanong ko sa'yo ha, Rasek de la Cruz, wag na natin pahabain yung kabobohan mo. Tatanungin na nga lang kita. Magbigay ka ng isang bagay na nagawa ni Bongbong Marcos na kapakipakinabang sa bayang Pilipinas. Bilis, isa lang. Bilis, bilisan mo. Yun lang. Wag mo nang Wag mo nang isipin yung kung ano-ano pa yung nagko-compute ka pa. Tanga ka naman. Imagine mo kung yung 100 plus million nagpunta dyan, tanga, kasama doon sanggol. Bilisan mo. Bopols pala to eh. Ang dami pang naganap. Simultaneous yan, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Tanga, hindi lang yung 2 milyon na nandito sa Metro Manila. Meron pa sa Davao, meron sa Zamboanga, meron sa Bohol, meron sa Cebu. Tangina mo, hindi ka nagre-research. Salita ka ng salita eh. Hindi, Rasik. Huwag mo mamaya na yung impeachment. Maglagay ka muna ng nagawa ni Bongbong Marcos na matino sa bayan. Bilis. Huwag mo isipin yung impeachment. Di na matutuloy yan. At saka kahit anong gusto mong impeachment, bobo, eleksyon na. Wala na mangyayari dyan. Hindi na nila papansinin yan kasi lahat sila gusto na nilang manalo. Tanga ka ba? Walang impeachment. Nagsasasabi mo. Maglagay ka na lang, Rasek, ng mga magandang nagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas.
Yun ang atupagin mo, hindi yung impeachment. Wala kang alam dun, bobo ka eh. Bobo ka, wala kang alam dun, wag mong puntahan yun. Hindi abot ng utak mo yun dahil wala ka nun eh. Maglagay ka lang dyan ng kung ano nilagay ni Bongbong Marcos na maganda para sa bayan. Bilis, isang pagkakataon na lang, di na kita papansinin, bahala ka. Ang bilis, wala kang alam sa impeachment. Hindi mo alam kung paano gumagana yung impeachment na yun eh. Mantakay mo may 3 impeachment na hanggang ngayon di pa umandar. Bilis. Kita mo, wala na naman. Wala na naman kayong naiambag. Wala na naman kayong mailagay dyan na magandang nagawa ni Bongbong. Tanggol kayo ng tanggol kay Bongbong. Hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit ba gustong-gusto niyo si Bongbong? Wala naman nagawa sa bayan. Kayo nga, hindi niyo alam kung ano nagawa niyan eh. Ano ba kasing problema niyo kay Inday Sara? Ina itong mga to, ang tatanga niyo. Punta kayo ng punta dito, wala naman kayo alam. Putang ina, nanood kasi kayo nanood kay Jared eh. Alam mo si Jared, putang ina, yung ilong lang niya ng malaki, yung utak niyan, mas maliit pa sa kulangot niyan. Puro kayo porma. Puro kayo amba. Putang ina ninyo, may kipagbabuyan kayo rito. Mapapahamak kayo. Wala na. Sige na. Ano na natin to ha? Kung wala na. Hindi nyo kaya. Wala talaga putang ina, no? Wala pang kumakagat sa hamon natin, no? Sige na. Ito, diretso natin to si napakatalino nito ni Jimmy Bondoc at ako ay sana nananawagan sa inyo na alam kong iboboto niyo si Pastor Apollo Kibuloy number 52 sa balota. Sana isama niyo ito si Jimmy Bondoc. Dahil definitely magko-complement ito. Maganda ang magiging team up ni Bondoc, ni Jimmy Bondoc, Senator Jimmy Bondoc ng PDP laban at syempre ni Pastor Apollo Kibuloy. By the way, umatras na daw si Chabit. Umatras na daw si Chabit, mga bossing ha. Umatras na si Chabit Singson sa senatorial race. So nabawasan ng isa. Alam niya siguro na mapapahamak siya. Medyo mabigat ang labanan talaga ngayon. Pero sayang. Sige, diretso. Naniniwala siya na sa pagkakataong ito, sa palagay niya ay makikinig na ang kasalukuyang administrasyon dahil sa dami ng mga Pilipinong nagrarally sa mga kalsada. Ang masakit na katotohanan ay ang gobyerno ay talagang hindi nakikinig unless there are big numbers. Kailangan malaki yung numero. No, kuminsan kahit gaano katotoo yung sinasabi ng isang tao, kahit eksperto pa yan, kahit political pundits pa yan, pag nag-iisa siya, hindi siya pinakikinggan. Pero pag madami, which is what we're trying to show now, nakikinig na ang gobyerno. Ay, kaibigan ko. Ang laki ng salamin ha. Sige, pakinggan natin yung kaibigan natin. Ayon naman kay senatorial aspirant Vivian Velez, ang kawalan ng kapayapaan. Wala, tumatakbo pala senador to si Vivian? Totoo ba? Tumatakbo si Vivian Velez ng senador? No comment. Kapayapaan at magulong politika ang nag-udyok hindi lang sa mga taga-INC, kundi maging sa lahat ng mga Pilipino na mag-rally sa kalsada. Wala po tayong peace ngayon sa ating bayan, sa ating bansa. So, we are calling for peace at dahil medyo chaotic ang ba't di mo ako pinapansin kanina? Bakit nagkita na tayo kanina, di mo ako pinapansin? Gusto ko pala ng peace. Gusto mo pala ng peace? Sana kanina nung nakita mo is Boss D. Ako na makikipagbati sa'yo. Di tumatakbo ko senador ha. Gusto ko kasi ng peace sa bayan. Gusto mo pala ng peace eh. Baka naman fish cracker lang yan ha. Tsaka napansin ko lang, porket katabi namin si Kati Binag kanina, parang nakataas yung kilay mo. Anong pinag-aawayan nyo ni Kati Binag? Bakit parang imbierna ka?
Bakit? Dahil mas maganda siya sa'yo? Maganda naman to si ma'am. Oo, sabi ko nga sa inyo, dito ako tumangkad eh. Kaya ako matangkad dahil dyan. Araw-araw yan. Oo, promise. Pero sige, pakinggan pa natin yung sinasabi ni aspirant. Senatoriable Vivian V. Ating political landscape at this point. Administer you. Kaya panawagan niya sa administrasyon ni Marcos Jr. Marami na yung ating mga maisog at marami na at dadami pa ito. Sana yung ating panawagan, aside from peace, siguro magkakaroon lang po tayo ng peace kung bababa ang ating Pangulong Marcos. Yun lang po ang aking panawagan. Parang nahiyari siya sa sinabi niya. Magkakaroon lang daw ng peace pagka bumaba daw. Hindi nga bumababa yung tama eh. Follow up ng follow up eh. Paano bababa yun? Hindi bumababa eh. Laging mataas. Ano si Vivian Velez oh. Diyos ko po. Sige, basta yung mga gustong iboto si Vivian, boto nyo, bahala kayo ha. Oo, hindi ko sinasabing mag nyo iboto. Basta iboto nyo, sige. Bahala kayo sa buhay nyo. Kaya naman pala eh. Tumatakbo naman palang senadora eh. Ayun naman. Maganda bigayan kaya hindi bumababa. Oo, Bright Narya. Paano bababa yun? Laging high. Oo. When emotion is high, the tama is high. Oo, sabi nito ni Rosalie, si Jared kanina, boss, nag-live, tas kinontent niya si Kong Marcoleta na mumuliti ka daw. Putang ina mo, Jared, bobo ka talaga. Natural na mumuliti ka si Marcoleta, tumatakbo sa politika. Yung bobo ka ba? Putang ina ng Jared na to, walang utak. Natural na mumuliti ka si Marcoleta, politiko yan eh. Politiko yan, mamumuliti ka talaga yan, tanga. Tanginan yan, buti sana kung hindi tumatakbo sa politiko yan. Diba, pari yan. Tapos namumuliti ka, yun, masama yun. Bobo. Congresswoman ang tinatakbo ni Vivian. Kala ko naman senatoriable. Ito naman, mali yung balita hindi senatoriable, congressman daw. Hindi rin natin alam. Walang hiya naman. Ang cute siguro tingnan ni Miss Cathy at ni Banat Bay. Oo, pag nagkaanak sila. Oo, ang ganda tingnan nun. Oo, sigurado ako mukhang tao yun. Hindi po tumakbo si Vivian Velez bilang senador. Officer lang si Vivian. Kasi sinabi sa report eh. Oo, sabi senatoriable eh. Kaya nagulat tayo. Oo. Kung hindi siya tumatakbo ay mainam. Echel Kapuno, how are you? Sabi ni Empoy, it's INC pati si Marcoleta kaya may karapatan siya magsalita. Kaya ngayon yung sinasabi ni Banat Bay na sinasabi lang ng INC na ito ay hindi siya solely pagprotekta kay BP Sara. Oo, ito ay panawagan para itigil yung para sa unity and itigil yung impeachment. So, tanga na lang kayo kung maniniwala kayo doon sa argumento na yon. Kasi sabi nga ni Banat Bay, kung talagang walang political bias itong itong peace rally na to, sana hindi nagsalita si Marcoleta at nagsalita against the administration and against the mga kawatan sa Congress. So whether paniwalain dahil ganun kagalibol at bobo itong mga followers ni Bongbong Marcos whether kahit as much as they want to believe na ito ay hindi pro Duterte rally, kabahan na kayo. Sigurado ako si BBM ngayon. Tangin na yan, baka wala nang malay yan. Sa sobrang kaba.
Diyos mio. So, pakinggan naman natin yung sasabihin ni Doc Lorraine Badoy. Kaugnay nito, sinabi rin ni Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC, na kaya nangyari ang lahat ng ito, yun ay dahil sa pagsasawalang bahala ni BBM sa mga problema ng bansa na dapat solusyonan. Kasi ano bang natutunan natin dito kay Bongbong Marcos, hindi siya nakikinig sa Pilipino. Ang tawag niya sa atin, noise. Yung legitimate na hinaing natin, no? Yung sa katiwalian, yung sa PhilHealth, lahat yan. Massive na corruption na nakikita natin. Sa education, the most corrupt budget in the country. Ano bang sinabi niya? Noise. Noise lang yan. So hindi siya nakikinig. Napakaganda nung sinabi ni Doc Lorraine Badoy. Kasi sabi nga niya, the Philippines is doing fine. Yes, there are some noise. So noise talaga ang tawag niya. Tingnan natin kung noise pa ba ang tingin niya dito. Kung noise pa rin ang tingin mo dito, Bongbong, delikado ka. Itigil mo na yan kung ano man niyang iniinom mo. Kung ano man niyang sinisinghot mo, itigil mo na yan. Oo, dahil nako, magugulat ka na lang. Sabi ko nga sa inyo, marami nagsasabi rito, bakit hindi dumiretso sa Malacanang? Hindi kasi siya nga ganun. Tinatry pa nga natin na kausapin itong mga putang inanto na ayusin nila yung trabaho nila. Dinadaan pa natin sa diplomasya. Pag talagang hindi na natin madaan sa diplomasya, dadaanin na natin to sa kwentong paspasan. Doon na natin malalaman kung ano na yung mga susunod na pagkilos. Oo. But for now, let's leave it as is. Tingnan natin if magbabago sila. Which is, may pagbabago. Oo, nawala na yung isa sa mga pinaka-powerful. Si Inday Sara nagsabi nito, ha? Napaka-powerful daw niya ni Zaldico. Tinanggal na siya sa posisyon. Oo, tinanggal na si Zaldico sa posisyon. So, ibig sabihin, he's now just a normal party list representative. Oo, so he's just a normal party list representative now. So, napakalaking napakalaking pagbabago nun. Kasi nga, aalamin natin sino yung susunod na papalit dyan sa posisyon na yan na napakamakapangyarihan kasi Committee on Appropriations. Eto ngayon. Kung talagang sinakripisyo nila, yan si Zaldico, sinakripisyo nila, putya, hindi papayag yan. Being isa sa pinakamakapangyarihan sa Congress, hindi yan papayag na ganyan. Hindi yan papayag na ganyan. Meron pang ang balita, sabi nga ni Banat meron daw nagchismis sa kanya dun. Oo, na nagkaroon daw ng takbuhan na naganap. So imagine, kung nagkaroon ng 1, 2, 3 na naganap. Sigurado ako magigipitan, magsisingilan niya. Putya, nasan na? Nangako kayo 777 Asa na? Ba't hindi nyo binibigay? Ba't kulang yung bigay nyo? Hindi na 7, 222 na lang. Usapan natin 777 na. Ang dami ko pang sama sa inyo. Nasira pa yung pangalan ng pamilya namin. Kakasama ko sa inyo. Tapos mukhang nagkatakbuhan kung nagka 1, 2, 3. Putya, magulo to. Mag-e-election, alam natin kailangan ng pera ng mga yan Alam natin na kailangan ng pera ng mga yan. So syempre, yung mga mukhang pera, saan mag-away-away yan? Sa pera. So yun mga bossing. Sigurado ako na akala natin walang epekto ito. Malaki ang epekto nito. At mag-iisip yung mga magpupush ng impeachment. Kung sino ang magpush ng impeachment sa mga taga-kongreso, sigurado ako hindi susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Lahat ng bayan, barangay sa buong Pilipinas, may Iglesia ni Cristo na nakapilya yan. So imagine kung ako si congressman ganito ng ganitong distrito. Ako ang nag-endorso niyan. Pucha, patay ako. Sigurado ko, sinuway ko yung panalangin o panawagan ng Iglesia ni Cristo. So sa distrito ko, hindi na ako susuportahan ng INC. Paano kung sa distrito ko ang boto ng INC halos kalahati? O diyari ka na. Kaya
Kaya sigurado, magbabago at magbabago. Merong merong chilling effect itong nangyari na ito sa administration because again, kailangan nilang ligawan ng husto ang INC para maging kakampi nila ulit. Now, ano ba ang demand ng INC? Ayusin nyo ang bayang Pilipinas, itigil yung pansariling interes, itigil yung pangungurakot, itigil yung politika. Yun po yung demand nila para maging okay sila ulit. Tawagan niya sa mga Pilipino. Ngayon tumatayo ang INC, no? Na tumatayo ang Iglesia ni Cristo, napakaganda ng tayo nila. Ganito magmahal sa bayan. Yan ang nakikita ko na sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Sabayan natin sila. Turuan din natin ng leksyon itong mga abusado at arogante sa gobyerno na hindi sila ang may-ari ng Pilipinas. Na tayo, demokrasya, atin yan. Naniniwala naman si Cathy Binag na magiging matagumpay ang nabanggit na Ayan na yung girlfriend, no? Sabi ni Virginia Puruya, ang ganda ni Cathy Binag. Alam nyo ba mga bossing na si Virginia Puruya kamukha ni Cathy Binag? Di ba? Sabi nito ni Blinkmore, ho. Oo. Nakikisaw-saw lang ang mga DDS sa rally ng kanino nga rally to? Kung hindi kami makikisaw-saw, Blinkmore, kaninong rally to? Rally ni Bongbong? Ba't wala dito si Sandro? Ba't wala dito si Kokak? Ba't wala dito yung mga kaalyado nyo? Sila Bersamin, sila Boying Rimulya, si Abalos na napaka-epal. Ba't wala dito? Kung rally to ng mga Marcos, ang tatangan nyo talaga, putangin nyo. Sagad sa kabubuhan ang mga Bobo Marcos supporter. Virginia Puruya, hindi totoo. Kapag nakita nyo si Virginia Puruya tsaka to si parang nanay ni Virginia Puruya to si Cathy Binag. Isa lang ang nila, isang palayok lang sila niluto. Totoo yan. Pero di ba, imaginein mo, tanga talaga yung mga supporters ni Bongbong, no? Sabi ba naman nila, sumasakay lang daw tayo rito. Kaya nga. So kanino nga to? Kaninong rally to? Rally ng INC to. Ano to? Trip lang nila? Basta mag-rally tayo, wala lang, ganon. Tanga ang pucha. Ay, kung Cathy Binag tsaka Virginia Puruya, Black Mamba, Virginia Puruya ko. Virginia Puruya forever. Walang hiya talaga naman, Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung saan nanggaling ang utak Neto mga supporter na to, hindi pala yan DDS supporter. Ba't nandyan si Bato? Andyan si Bongo, andyan si Greco Belhica, andyan si Philip Salvador. Putay na yung mga si Jamie Bondo andyan. Si Banat Bay nandyan. Tanga nyo. Kung kinangina nyo, bubobo nyo. Diyos ko po, sabi ni Rusek, utuin nyo ang sarili nyo na malaking epekto. Sige. Utuin nyo rin ang sarili ninyo na malakas pa kayo. Putay, kanina ko pa pinapaliwanag sa iyo, Rasek de la Cruz, kung di ka ba naman tanga Lahat ng congressman ngayon, sinabi ng INC, napapatin mo, ganito katalino ang INC, napapanahon yung pagpiyok ng INC, yung pagtayo ng INC napapanahon. Bakit? Mag-e-eleksyon. Ang INC, kilala yan sa black voting. Wala pang inendorso yan na hindi nanalo. Merong voting power ang INC. Kapag ang isang congressman ay bumaligtad, iba ang ginawa kesa doon sa gusto ng INC, makukuha mo pa ba yung boto ng INC? Di hindi, tanga. Kung ako tatakbo, putang ina, di makikinig ako sa INC. Bakit? Kasi nga gusto ko makuha yung boto nila.
O di pag nakuha ko yung boto nila at nanalo ko, di maganda. Bobo eh. Diyos ko. Walang hiya naman. Oh. Ito naman si Ethan, isa rin naghahamon din. He, almusal daw hanggang salita ka lang. Sige, maghamon ka. Anong gusto mo? Ulul. Tangin na mo. Tagahugas ka lang sa bahay nyo, naghahamon ka pa dito. Ha? Tarantado ka. Nagtatampo ka, baka magtampo ka sa kanin. Boss, invited ba ako sa birthday mo? Ako uwi ako 3 days. O sige. Invited ka talaga. Oo, gaganapin ko sa SMNI, Virginia Puruya. Doon tayo mag-celebrate. Ipaglilitsyon pa kita. Oy, Jay Guevara. Mabuhay ka ha. Ang daming troll, no? Tangin na itong mga troll na to. Naghahamon ng... Tangina nyo. Wala kayong mga bilang, huy. Tumigil nga kayo. Oo, Ma'am Virginia, promise. Uwi ka 3 days. Thursday yun eh, Thursday. Oo, ano na, doon natin i-celebrate sa SMNA. Isasama ka namin doon para makita mo yung set. O, ikaw ang VIP, guest namin sa araw na yun. Message mo ko, ma'am, ha? Promise to, ha? Oo, Ma'am Virginia Puruya, promise to. Oo. O, doon tayo sa may SMNA. Isasama ka namin doon, papakilala ka namin. Sa mga taga SMNI, ito yung bossing namin sa Japan, ganyan. Ang lapit lang nun ha, sa may Makati lang yan, Guadalupe ha. Oh, Makati, Guadalupe lang yan, ma'am ha. Oh, sigurado yan. Di ba? Oh, sige, diretso natin to si Cathy Binag. Peace rally. Like what I said, yun nga yung sinasabi ko sa'yo na kapag ang isang gawain, may Panginoon, naka-center, yung God-centered siya, mangyayari yung mga dapat nating hangarin. Kasi, even though merong divisiveness, is pag sinenter mo yung buhay mo, yung plano. Ganda ng relo ni Cathy Binag. Tangina, naka-yacht master si Cathy Binag na Rolex, 2 ton, hayop na yan. Oh, sige, imbitahin natin si Cathy Binag para magkakilala sila. Tapos pagpipicturing ko sila ng tabi, kita mo. Mas maganda si Virginia kay Cathy Binag, pusta. Panis yung Rolex ko. Oo, mas mahal yung Rolex niya eh. Million yan eh. Yung Yacht Master na 2 ton. Tanginan yan, 2 million yan eh. 1 million lang yung Rolex ko. Inang yan. Nahiya kami kay Cathy Binag eh. Naglabas pa si Cathy Binag ng pera kanina. Putang ina, nakagoma. Kala mo sa bungero eh. Sabi ni Cathy Binag kanina, nagtatalo kami ni Master Judea doon sa bayarin. Nakakahiya. Sabi niya, ako na magbabayad. Ay, hindi. Sabi ko, hindi ma'am, babayaran ko to. Ano ka ba? Putang ina, pero muntik ko nang tinanggap yung nakabandil niyang tigli-500. Nakita mo, Jay? Hoy, hayop ka, Jay Guevara. Putang ina, ang nagkanin ka. Tapos nag-beefsteak kang, hayop ka. 2 pa yung lemonade mo. Putang ina yan. Ako lang nagbayad kanina. Hindi nyo ako tinulungan ni Master Judea. Pero buti na si Master Judea, binayaran na ni Virginia Puruya. Hayop ka, Jay Guevara. Binigyan pa kitang sapatos. Ang kapal ng mukha mo. Tangina, akong nagbayad ng beefsteak mo kahit sang sibuyas, hindi ko natikman. Hindi mo man ako inalok. Boss D, kain na. Buisit ka talaga. Rutan na wala si Jay. Alam niya sisingiling ko siya eh. Hoy Jay, ang kapal ng mukha mo. Masakit pa ipin mo. May sinasabi pa si Jay kanina, hindi ako kumakain talaga pag lumalabas ako eh. Hindi ako lumakain kasi sakitin yung mata ko, yung tiyan ko, baka matai ko eh. Kaya pag-upo namin, umorder na siya kagad. Sabi naman ni Veli Argel, grabe magmura, ang lulutong. Dapat bawal mga bata manood dito sa vlog na to. Tanga.
Sino pang batang gising ng alas 3 na madaling araw? Sira ulo ka ba? Ayan o, tinakasan kami ng hayop eh. Buti sinama ako ni Banat Bay, nakaligtas sa bayarin. Punyeta, di ba? Ang ina, ganyan kagagaling ang banateros. Ang gagaling bumanat, ang gagaling sumibat. Walang hiya tong J. Guevara na to. O, pakinggan pa natin si Kati Binag. Oo, si Kati Binay. Dito si Kati Binay ha. Putang ina, maputi ito eh. O, si Kati Binag ito. mo, yung hangarin mo, nang may guidance ng Panginoon, kung ano man yung plano mo, hindi ka mabibigo eh. So yung expectation ko is magiging successful yung rally na to. Diba? Naging successful at magiging successful yung rally na to.